yun mga katropa. May chinecheck ako rito. May issue siya sa brake system, invalid mga katropa. So ngayon si-share ko muna sa inyo yung ano, para magkaroon ng idea yung mga beginners at malaman nila kung paano mag-check. Siyempre pag sinabing invalid or lost communication, yung check muna natin dyan yung Ken high, Ken low. Kasi yung Ken high, Ken low, yun yung communicate sa bawat module mga katropa. Ngayon, so sa Mazda, para ma-check nyo yung Ken high, Ken low, siyempre DLC nasa loob. Nasa loob yung DLC. Papunta rito yan, palabas, papunta sa mga module. Lahat ng module sa loob, lahat ng module sa labas. So yung module sa labas, kung saan nagko-connect, ito share ko sa inyo yung tatlong module. Siyempre si ABS module, yan nandito. Tapos si ECU, tapos si FDCM. Ngayon, si ECU tsaka si ABS magka-connect yan, tsaka si FDCM. So ito yung pin nila yan. Yan, yung dalawang pin na yan sa ECU. Tapos yung pin nito is, ayan, mayroong kulay. Ayan, mayroong kulay, dalawa na yan. Tapos sa FDCM, ito yun, itong mayroong pin na yan. Yan yung Ken high or Ken low. Yan, yan. So chinek ko yan, okay naman yung continuity. Ibig sabihin yung wiring walang putol mga katropa. So ngayon, yung Ken high, Ken low nya, yan, magka-connect yan. Itong dalawa magka-connect, ito papunta ron. So ngayon, itong FDCM, dito nga sa isang line na to yung ano, yung dito sa engine compartment. So papasok dito sa FDCM, pupunta naman dito sa loob. So makikita nyo yung sa loob, ayan. Ayan, yung dalawang may kulay puti ito. Ito yun, yung dalawa na yan, yung kulay puti na yan. Papasok dun sa loob. Ayan. So pagka kinonect natin dito yung pin natin, pwede natin i-connect sa DLC. Yan, Ken high, Ken low, at sa mga ibang module dito. Malalaman nyo yung kung merong putol ba yung wire, lahat ng module, kung ano yung merong problema sa chinecheck nyo mga katropa. Ngayon, ito nga, yung issue nito, invalid received data. Bibigyan ko lang kayo ng idea. Yan. So invalid received data sa ating from PTCM. Tapos ito yung code nya, 0401 ABS EFB SCBC. So EFB, ito yung brake din sa brake, electronic parking brake. Ito yung smart city brake system. Yan. Ito anti-lock brake system. So invalid received data from ECM, yung kanyang lahat ng ito invalid. Yung issue niya hindi ma-delete. So sa invalid na yan, ano ba, tsaka sa lost communication, ano ba i-check natin? So siyempre, wiring harness, tapos yung mga connection, baka corroded, siyempre kailangan natin linisin lahat ng mga socket. Tapos charging ng battery, yan, dapat laging 13 point something hanggang 14 point something yan, 14.2 mga ganyan, basta 14, wag lang aabot ng 15. Yan. So tapos yun yung una yung gagawin kapag lost communication. Siyempre depende sa mga i-scan nyo mga katropa. Tapos ngayon, yung susunod na gagawin nyo ay yun nga, checkin nyo yung mga module. Hindi lang naman sakit, pati yung pin ng module nyo, pati sa pin, mga pin ng ABS module, mga pin ng ECU, check nyo, corroded dun, corroded dito, siyempre corroded din sa pin. Yan. Sa mga battery terminal, saka dito, yan, yung mga pin na yan, tapos yung dito. Yan. Kapag ganun pa rin mga katropa, posibleng module, kagaya nito, invalid nga. Yan. Posibleng ECM, ABS module, or ito. Siyempre kung ito is lalabas naman sa ating ano yan, sa ating scanner, FDCM. Magkakaroon siya ng ganyan, magkakaroon siya ng halimbawa lost communication with FDCM, invalid received data from FDCM, parang dito invalid data received from ECU, PCM, invalid received data from ABS. Yan, ito pa ganyan. So ngayon, iano ko sa inyo kung ano ba yung pagkakaiba ng, kung meron bang pagkakaiba yung invalid data sa lost communication mga katropa. So pag sinabi kasi natin invalid data mga katropa, yung invalid data ay yung hindi ma-meet yung format types or range para sa specific system natin or context mga katropa. Yun, kaya nagkakaroon ng invalid, hindi niya nami-meet. So pag sinabing invalid, magkakaroon ka rin ng lost communication. So sa lost communication, ito yung outcome kung kailan ang system or individual ay hindi makapagpalitan ng mabilisang impormasyon, kaya magkakaroon ng direct or indirect na resulta gaya ng bad data or invalid data, di ba? Vice versa lang mga katropa. Kaya pag nagkaroon kayo ng ganun, unang-una yung gagawin, yun nga, check nyo yung battery voltage, tapos check nyo yung wiring harness, tapos kung kailangan yung i-reprogram yung module, kung reprogram nyo lahat ng module. Tapos pag ganun pa rin at na-reprogram nyo na at may lumalabas pa rin na issue, yung kagayang unang issue na nakita nyo mga katropa, ay ibig sabihin may problema na sa module. Wala kayong problema sa wiring, kasi confirm na kayo okay yung wiring nyo. So ibig sabihin may problema na sa module. Gaya nitong isa, yung kagaya sinabi ko kanina, meron pa tayong isang problema, ayan, invalid data received from anti-lock brake system control module A. So pwedeng ito yung maging dahilan kaya nagkakaroon nito, hindi kaya naging invalid din mga katropa. Pwede ring issue yung problema. Yung dito sa FDCM ay 50-50 yan, kasi nga wala namang code. Wala naman siyang code na lumalabas. Dapat lalabas siya kagaya ng invalid received from FDCM, mga ganyan. Plus communication with FDCM, yan mga ganyan mga katropa. So 50-50 yan, so standby yan. So magiging ano natin, pwede nating pagdudahan dyan yung ECU or ABS system. So dyan napapasok yung ating decision making mga katropa.
kung anong gagawin natin, kung pwede natin tanggalin to, buksan natin, check natin, or pwede nyo check yung ABS system. Nasa sa inyo kung anong gagawin nyo mga katropa, kung anong decision nyo magiging ano dyan sa code na yan. So kahit anong delete natin, lumalabas dito, tsaka ito, apat yan. Yan. U01415 at saka U0401. So lahat ng tatlong ito yung nagaano dyan. Nandito lahat sa module yan. Yan. Connect yan. So posibleng ABS nga, gaya sinabi ko, posible rin ECM. Kasi sabi niya dito, invalid data received from ECM, PCM ito. Hindi siya makareceive ng data. So yun, yung magiging ano dyan, yung decision making natin yung pwedeng kalaban natin dyan. So yun lang mga katropa about sa ating invalid data at lost communication. Same lang naman mga katropa. So yun.